Anong title ng ating preaching for today? My grace is sufficient for you. Mga kapatid, ito po yung personal na sinasabi sa inyo ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo kapatid ngayon, His grace is sufficient for you. Sapat po ang biyaya ng Diyos. Kulang ka ng pera, sapat ang biyaya ng Diyos. Kulang ka ng kalakasan, sapat ang biyaya ng Diyos. Ano mang pinagdadaanan mo, kahit sobra pa, sapat pa rin ang biyaya ng Diyos ngayon. Because nothing is greater than grace of God. Amen po mga kapatid. So simulan na po natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, doon po natin kinuha ang ating teaching ngayon. My grace is sufficient for you. Ang tema po natin ay God's grace is all sufficient and His power is perfected in our weaknesses. Kaya po mga kapatid, sa Bible po, sa New Testament, 155 times sa New Testament sinabi po yung grace. Ito pong grace ay coming from the Greek word charis. Translation po to sa English ay grace. Ano pong ibig sabihin nito? It means a favor bestowed. Pabor na iginagawad. Pabor na binibigay, hindi pabor na binibili. Hindi pabor na pinagtatrabahoan, kundi pabor na ibinibigay. Favor bestowed, it means generous benefit, freely given. Mahalaga po yung word na generous benefit, freely given. Apat yun na, oh. Generous benefit, freely na, ay given pa. Kaya po mahalaga po mga kapatid yun. Sa New Testament, ang ibig talagang sabihin ng grace ay hindi lamang simpleng pabor eh. Pakakala natin sa simpleng pabor lang. Ito isang pabor na pinagkakaloob ng Diyos na may kasamang kapangyarihan para baguhin po yung buhay ng isang tao. Hindi pabor lang, Lord, pahingi naman ako konting gato. May pabor. Hindi, ganun lang. Kundi may kapangyarihan magbago sa buhay ng tao. Ito po yung nagsimula sa kaligtasan. Nagpapatuloy mula doon sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya po ang grace is from start to finish. Ikaw ay niligtas sa grace. Ikaw ay mabubuhay sa grace. Ikaw ay papasok sa kalangitan sa grace pa rin ng Panginoon. Kaya ang grace is from start to finish. Hindi pwede natin sabihin grace lang sa kaligtasan, then tapos na. Tayo nang bahala. No. It is grace from start to finish. Kaya po ang grace ay hindi basta idea. Ito ay isang buhay at mabiyayang kapangyarihan na ina-apply yung lahat ng kabutihan ng mga resources ng kalangitan at ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, ito ang nagligtas sa atin, ito ang nag-iingat sa atin, ito ang nagbibigay kakayanan sa atin, ito ang nagpapalaya sa atin, ito ang nagsasanctify sa atin, ito rin ang mag-glorify sa atin balang araw. So lahat po ng mabubuting bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, tayo po yun, lahat yan ay pabor. Mga kapatid, may tinanggap ka sa Diyos, lahat yan ay pabor. Lahat ng kabutihan ay dumadaloy sa pamamagitan ng biyayang ito na tinatawag na grace. So lahat ng tinatanggap natin sa Diyos, dumadating sa atin dahil dito sa grace, mga kapatid. Kaya po, pag inisip natin yung inisa-isa ko kanina, ito ang nagligtas sa atin, ito ang nag-iingat sa atin, ito ang nagbibigay kakayanan sa atin, ito ang nagpapalaya sa atin, ito ang nagsasanctify sa atin, ito rin ang mag-glorify sa atin balang araw. Pag binasa mo yung description ni Jesus, digay si Jesus yan, mga kapatid. Kaya po, si Jesus is the personification of grace. Siya yung katawan ng grasya. Kaya po, ang grace naman, ang katangian ni Jesus. So, si Jesus ang personification ng grace, pero ang grace naman, ang katangian ni Jesus. Kaya po, pag tinignan mo si Jesus, pag pinag-aralan mo si Jesus, anong makikita mo? Pag pinag-aralan mo ang ginawa niya, anong makikita mo? Di ba'y grace? Yun yung description of grace. At pag pinag-aralan mo naman ng grace, habang pinag-aaralan mo ang grace, sino makikita mo? Mukha naman ni Jesus. Kaya po, hindi pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang grace, mga kapatid. Kaya nga, sabi sa atin ni Pablo, grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Parang coin. Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang grace, because grace is yung personification. Because Jesus is the personification of grace. And grace is the character of Jesus Himself. And hindi mo pwedeng paghiwalayin. Mga kapatid, alam nyo ba? Hindi pa, no? Pero alam nyo ba na ang gusto ni Lord na makilala nyo siya?
na siya ay gracious God. Alam natin na ang Diyos ay just God, na siya ay nagpaparusa sa mga kasalanan. Alam natin yun. Alam din natin ang Diyos ay just, ay punishing God. Yung mga kaparusahan hindi pwede niyang i-withheld. Pero sa lahat ng katangian ng Diyos, ang gustong maiwan at gustong maging malinaw sa ating lahat ay na ang Diyos ay gracious God. Na ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Yun ang gusto niyang maiwan sa ating mga isipan at maging malinaw sa atin yun. Kaya nga sa Ephesians chapter 2, verse 5 to 7, ito yun. When we were dead in our trespasses, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, to mga kapatid, He might show what? The exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. So ikaw kapatid ay patay ka, binuhay ka, wala ka namang ginagawa, grace yun, di ba? Ikaw ay sinabi pa dito, by grace you have been saved. Mga kapatid ko, ikaw ay hindi paligtas. Ang kaligtasan may biyaya ng Diyos. Hindi mo pagtatrabahuhan. At ikaw naman naligtas na kapatid, kaya ka naligtas, biniyayaan ka ng kaligtasan. Hindi mo pinagtrabahuhan. Kahit kami lahat na narito, tayo lahat naligtas dito. Hindi natin ito accomplishment. Ito lahat ay biyaya sa atin. Kaya sinasabi dito, by grace, you have been saved. Bakit niya ginawa yun, mga kapatid? Kasi sa verse 7, so that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Sa Tagalog, basahin natin, kahit patay tayo, dahil sa ating mga kasalanan, dapat ang patay dahil sa kasalanan, ilibing na lang, mabulok na lang, yun ang dapat. Pero binigyan niya tayo ng buhay, nang buhayin niya si Kristo mula sa mga patay. Nung nabuhay si Kristo, kasama tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay dahil lamang sa, ang linaw dito, ito ay dahil lamang, sinasabi na ni Lord, ito ay dahil lamang sa biyaya, ha? Wala kang input, ha? Ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos na kayo'y naligtas. At muli niya tayong ibinangon mula sa kamatayan kasama ni Kristo at pinaupo niya tayo sa, ang mong karapatan mong umupo sa langit, pero pinaupo ka sa langit. Ang digay biyaya na wala kang papel-papel, pero pinaupo ka sa langit. Tayo sa kalangitan, dahil tayo'y kaisa ni Kristo, because tinanggap mo si Kristo, pinaupo ka sa langit. Ito ang matindi, kapatid. Ginawa niya ito. Sino gumawa? Siya. Ginawa niya ito para sa darating na panahon, may purpose pa pala, maging patunay tayo ng kamangha-manghang kayamanan ng kanyang biyaya at kabutihan. Ipinapakita sa lahat ng ginawa niya para sa atin na kaisa ni Kristo. Ang purpose pala ng gracious salvation na ito, binigyan niya ng biyayang ito para ang Diyos ay manatiling walang hanggan na mabiyaya sa atin. Upang makita ng mundo na mabiyaya ang Diyos at manatili siyang nagbibiyaya sa iyo habang panahon. Hallelujah! Yun ang layunin ng Diyos. Ipakita na siya, to show that I am a gracious God. Upang ipakita na ako'y mabiyayang Diyos at patuloy kitang biyayaan magpasa walang hanggan. Yun ang purpose niya, mga kapatid. Hindi ba kayo nagagalak doon, mga kapatid? Salamat, Lord, mabiyaya ka. Kaya po lahat ng benepisyo na matatanggap mo at natatanggap natin mula sa Diyos, mula sa kaligtasan, sa pang-araw-araw na provision, lakas, kapatawaran, sa pag-asa, lahat yun ay biyaya, kapatid. At tandaan natin, ang biyaya ito ay laging dumarating lamang sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi nga, grace and Jesus ay parang two sides of one coin. Hindi mo pwede tanggapin si Jesus nang walang grace. Hindi mo tanggapin yung grace na walang Jesus because grace and Jesus is two faces of one coin. Kaya po mga kapatid, gaano ba talaga ka-abundant ang grace? Sinasabi natin na sapat ang biyaya, wala ba limitasyon ng biyaya? Gaano ba ka-abundant talaga yan? Kung talagang
sapat ang biyaya. Tingnan natin sa John chapter 1 verse 14, ito ang sabi ni Juan, He was full of grace. Si Jesus daw ay puspos ng biyaya. Sa John chapter 1 verse 16, sabi pa doon, from the abundance of His grace we have all received one gracious blessing after another. Aba, hindi ito nauubos ng biyayang ito. Kasi blessing upon blessing upon blessing upon blessing. Ang mga kapatid, tingnan din natin kung paano binigyang halaga din ng mga sumulat ng Biblia na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinulat nila ito by the inspiration of the Holy Spirit, ang katangiang mapagbiyaya o ang grace ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 4 verse 33, noon daw una ang mga disciple ay nakaranas ng abundant grace. Abundant grace, ano yun? Great grace was upon them. Great grace was upon them. Ano pa? Romans chapter 5 verse 17. Ang tawag dito ni Pablo ay abundant grace. Hindi lang basta grace, abundant grace pa. Abay, kaganda na nga ng definition ng grace, di ba, Pastor Rodel? Ay nilagyan pa ng word na abundant grace. At gaya na binasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 17, sinabi rin niya dito na the riches of His grace. Abay, talagang mayaman na, abundant pa. Itong grace na ito. Ay si James naman ay humabol din. Alam naman natin si James na hindi mahilig magturo ng grace si James eh. Pero humabol din eh. Meron din patutsada si James tungkol sa grace. Sabi niya, ang Diyos ay nagbibigay ng greater grace. Yun naman ang sabi ni James. Si Peter, humabol din. Hindi pa tatalo si Peter. Si Peter sa chapter 4, 1 Peter chapter 4, verse 10, sabi niya, we have received the manifold grace of God. Ang ganda nung pagkakadescribe ni Peter. Manifold. Ano ba sabihin ng manifold? Manifold. Manifold. Maraming tupi. Di ba? May tupi dito, may tupi doon. Sa bawat tupi, iba-ibang muka. Iba-ibang muka. Ibig sabihin, ang grace ay maraming anyo, maraming kulay, multifaceted, multidimensional. Merong saving grace. Nung tayo nalitas, may saving grace, may supplying grace. Pag nagkakasala ka, may forgiving grace. Pag ikaw ay kiniingatan, may protecting grace, may sustaining grace. Pag kailangan mo ng kalakasan, may restoring grace. Lahat ng uri ng grace, sapagkat ang biyaya ay madaming uri. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalilimatan sa isang paraan ng pagbibigay ng kanyang biyaya. Hallelujah! Kaya maraming itsura ang biyaya, kapatid. Kala mo, sa kaligtasan lang ang biyaya. No, kapatid. Kaya tayo narinito, mga kapatid, ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Ano pa? Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 14, surpassing grace. Ito ganda. Surpassing grace. Ano ba yung sabihin ng surpassing? Surpass. Lumalampas. Humihigit. Humihigit. Biyayang humihigit. Hindi naman sinabing anong hinihigitan. Ay di ibig sabihin, lahat. Lahat ay kayang higitan ng biyaya ng Diyos. Surpassing grace. Kaya mga kapatid, walang sitwasyon, walang problema. Tandaan nyo kapatid, walang sitwasyon, walang problema, walang tukso, walang sakit, walang pangangailangan ang hindi kayang lampasan ng biyaya ng Diyos. Amen. Grace na hindi kapos sa lahat ng sitwasyon. At kaya nga si Pablo, hindi niya napigilan yung sarili niya. Kaya pagdating dun sa verse 15, ang sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. Pagkatapos niya i-describe, hindi niya napigilan, napapasalamat siya. Parang tayo din, napapalakpak tayo, salamat Panginoon. Dito sa hindi maipaliwanag, indescribable, hindi mailarawang, indescribable, hindi maisalaysay, hindi mo mabigyan ng figura, hindi mo ma-describe ang biyayang ito. Bakit? Kasi talagang lampas-lampas eh. Kasi pag na-describe mo limited na eh. Pag nasabi mo ng itsura ano na yun limited na eh. Hindi mo maipaliwanag kasi unlimited ang biyayang ito ng Diyos. Gets mga kapatid? Sang-ayon ba kayo doon na ang biyaya ng Diyos ay unlimited? Sabihin nyo, Amen! 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 Ako tinatanggap ko yun. Kaya po mga kapatid, yung lahat ng verse na yun, together, they paint one picture that God never withhold His grace. Hindi pagdadamot ng Diyos sa kanyang biyaya. It is abundant, it is overflowing, it is present in every area
ng buhay natin, salvation, sanctification, service, even in your suffering. Kasi iba sabi nila, wala nang biyaya ang Diyos. Naghihirap ako, may suffering ako mga kapatid. Sa gitna ng suffering niyan, may biyaya ang Diyos dyan. Hindi mo palang nakikita. Hindi mo lang nauunawaan. Pero the mere fact na nakapagsasalita ka, Lord, bakit ako ganito? The mere fact na ikaw nakapagsasalita, may biyaya ang Diyos dyan. Amen mga kapatid. So, when we pray, mga kapatid, this is the only solid reason kaya dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Pananalangin tayo, Lord, ako'y lalapit siya dahil ako'y nag-fasting ng 5 araw. Didigin ako ni Lord, ako'y nag-fasting. Ako didigin ni Lord, hindi ako nagbukas ng FB kagabi. Didigin ako ni Lord, nabasa ko ang isang chapter ng Jude. Ay, ako didigin ni Lord, pero hindi kapatid. Didigin ka ni Lord because of His grace. Dahil biyaya niya yun, ang pagdinig sa iyo. Yun lamang ang pinakasolid na reason kaya dinidinig ni Lord ang ating mga panalangin. Pero wala nang mas malinaw pa na pagpapahayag sa kadakilaan at biyaya kaysa sa makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9. Pagkatapos tatalon tayo sa chapter 12. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 from the Amplified Version. And God is able to make all grace. Ano yung all grace na yun? Every favor, every spiritual blessing, every earthly blessing come in pew, trickle, portion, installment, abundance to you, so that you may always, in all circumstances, mga kapatid, napakalino sinabi dito, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. Kapatid, wala kang pera, hindi ako makapagbigay, hindi ako makatulong sa kapatiran, mga kapatid. Ang linaw dito, God has blessed you with every blessing so that you can have an abundance for every good work and act of charity. Amen mga kapatid. Kaya itong talatang ito pa lamang ay malinaw na nagsasabi na sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng spiritual at earthly life, sa earthly life natin. All life, sa buong buhay natin. All grace, biyaya na sagana, iba't ibang kulay, iba't ibang anyo, at puno ng yaman. Grace, grace para maintindihan ang salita ng Diyos. Kala ng iba, pag nababasa ka, wala, hindi ko kailangan pa ang grace kasi nagbabasa pa ako. No, kaya mo naintindihan. It is because of the grace of God. Grace para mag-apply ito na may karunungan. Yung binasa mo para may apply mo. Grace para malampasan ng tukso. Kaya ka nakalampas, hindi dahil may self-control ka, dahil may grace ang Diyos na binigay sa Holy Spirit na nag-produce ng fruits na self-control. Grace para madaig ang kasalanan, ay grace ang nag-overcome ng kasalanan para sa iyo. Grace para malampasan ng paghihirap, kapatid. Grace para makayanan ng disappointment. Grace para maibsan ng sakit. Grace para makasunod sa Panginoon. Grace para makapaglingkod na may kapangyarihan. Grace para sa lahat ng aspeto ng buhay. Grace para sa lahat. Amen mga kapatid. Dahil itong ang grace na ito ay para sa lahat ng area ng buhay, kaya tayo dapat, Dahil ito ay para sa lahat ng area, kaya tayo dapat ngayon ay looking forward. Mga kapatid, gigising sa umaga, look forward for the grace. Expecting, hoping, yung ibang ping? Desiring, aspiring, receiving, o lahat ng obtaining, claiming, possessing, anticipating. Amen. Lahat yung na yun, mga kapatid, yun ang dapat nating attitude sa grace. Kasi yung ay freely given, isinasabog nga ng Diyos. Huwag kang tatali-talikot, huwag kang tatampo-tampo. Kapatid, ibinibigay na, isinasabog na sa'yo ng Diyos yan eh. Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag ka magsasabing, sa area ng health, si Superman ako si Wonder Woman ako Sa area ng health, di ko na kailangan ng grace kasi health conscious ako. Discipline naman ako, hindi ako kumakain ng masasama. Healthy ako, nagtetake ako ng supplement. I live cleanly, hindi ako umiinom. Good, mabuti naman mga kapatid.
Pero yan din ang napanood ko sa YouTube eh. Yan yung may sabi nung isa eh. Lahat ng mabuti ginawa ko eh, bakit ako pa na-stroke? Ba't ako pa na-stroke? Lahat na ng mabubuting ginawa ko eh, ba't ako pa na-stroke? Kapatid, kasi kailangan mo ay biyaya eh. Biyaya ng Diyos eh. Sa area ng finances, kung sasabihin ako na may mayaman, hindi ko na kailangan ng biyaya. Sa laki ng kontrata ko sa DPWH eh. Kailangan mo kapatid ang biyaya, kahit mayaman ka at marami kang pera, baka mamaya yung gagamitin mo sa pagdepensa sa korte, ang lahat ng perang iyong kinuha. Mga kapatid, hindi ko na kailangan ng grace. Itong kakilala ko, 10 years ago, hindi ko naman kailangan ng Diyos. Bakit? Hindi ba na kumuha ng trabaho? Ba't ka na kasi sigurado? Alam mo ba kapatid, I'm a highly skilled IT professional. 10 years ago, I'm a certified Oracle DBA. Mamaya nyo naintindihan yan. I'm a Microsoft Certified System Engineer, MCSE. I'm a Java and C++ programmer. I'm a system analyst. I'm a Lotus programmer. And I am an IBM mainframe aware guy. Galing. Kumuha pa ng MMT degree sa Lasal. Walang trabaho eh. Bakit? Lahat yun obsolete. Na-obsolete lahat yun. Sino dito yung matatanda? Wala ng mga IT professional dito na matatanda. Yung mga kapanahon na namin mga usong program, wala na yan ngayon. Yung mga pinagmamalaki ko ng araw, wala na yan ngayon. Wala na ma-hire sa'yo dahil yan ang alam mo. Kailangan mo kapatid grace pa rin Grace talaga sa lahat ng area. Sa lahat ng area, sa mga pag-aasawa, maganda ako lalaki, sa dami kong asawa. Ano ka sa Solomon? Hindi ko na kailangan ng grace. Mga kapatid, pag maraming asawa, mas grace lalo kailangan mo. At pag ang buhay mo ay mabuti, hindi mo na kailangan ng grace, no? Pag ang buhay mo ay maganda, when your life is okay, everything is okay, you need grace. When life is a mess, you need grace. When you are in trouble, you need grace. And in both cases, mga kapatid, God gives us sufficient grace. Amen, mga kapatid. Hindi ko na kailangan ng grace. Magliligpit lang sa bahay, kailangan pag ang grace diyan. Nagliligpit ako, nalaglag pa yung plato doon sa pinagduktungan ng buto ng sakaling kingan eh. Doon pa malalaglag. Nagliligpit ka lang naman, Lord. Diyos ko po naman, nagliligpit lang ako. Kailangan ko ba naman humingi ng grace? Tapos doon pa malalagagis, kapatid, sa mga simpleng bagay. Kahit akala mo hindi mo kailangan ng grasya ng Panginoon, mga kapatid, naandun pa rin ang grasya ng Panginoon. Kaya mo nagagawa ang mga simple at maliliit na bagay. Hallelujah. Hindi ko na kailangan ng grace. Magbabakasyon lang naman kami eh. Punta lang naman kami doon sa bakasyonan, sasakay lang naman sa maliit na balsa. At sa hanggang baywang na tubig na inog. At sasagwan lang, kailangan pag ang grace doon. Nung natumba yung balsa, doon pa napasalpo ko yung aking hinlalaking kuko doon sa bato eh. Isang linggo akong paika-ika. Tuklap ang kuko eh. Naman sa lahat naman, doon pa tatama. Salamat na lang sa grace ng Panginoon. Kahit tuklap ang kuko, nakapag-enjoy pa din ng bakasyon. Nakikita natin mga kapatid, kailangan mo talaga ang grace sa lahat ng bagay. Mga Israelita, napakayabang, sabi niya, hindi nila kailangan ng grace. Bakit? May kautusan kami na nasusunod namin eh. Yun ang kanilang pagkakaintindi. Hindi na namin kailangan ng grace. Ba't kailangan namin grace? Kami nakagagawa, nakasusunod sa kautusan. At ang sinasabi sa kautusan, pag nagawa namin, kami bibiyayaan. Yabang nila doon sila bumaksak mga kapatid. Yung pagsasabi nilang, may nagagawa kami, kaya kami pagpapalain ng Diyos. Mali kapatid, pag yun ang pinagmalaki mo ng pinagmalaki, darating araw, mag-fail ka, at nag-fail ka na nga, at pagka doon makukondem ka. Pero salamat na lang sa biyaya ng Diyos, there is no condemnation. Kasi biyaya ito eh. Tatanggapin mo na lamang mga kapatid eh. Kaya nga sabi ng iba, hindi ba sabi ng iba, mas masarap yata na ikaw ay puspos na, yung meron ka na, kesa aasa ka lang sa biyaya. Sabi niya, mas maganda yung ikaw eh. Hindi ka na kailangan, Lord, dapat di mo na akong punuin para hindi na ako aasa sa'yo. Puspusin mo na ako para hindi na ako aasa sa'yo ng biyaya. Alam niyo mga kapatid, anong gusto mo? Ang confidence mo ba ng kaligtasan mo? Dahil, ang confidence mo ba na sigurado na ikaw ay ligtas? Dahil hindi ka nagkasala? Dahil ang bait mo? Dahil nasusunod mo ang Diyos? Gusto mo ba na yun ang confidence mo kapatid? Maganda nga sana kung yun ang nangyayari. Pero hindi mga kapatid eh. Di ba mas maganda na ang confidence mo? Ako'y confident na ako'y ligtas dahil ako'y pinayayaan ng Diyos eh. Ako'y confident sa kaligtasan ko dahil binigay ng Lord ng kaligtasan ko ng libre eh. Ako'y confident sa kaligtasan ko dahil baka ako yun ang Diyos sa akin eh.
Hindi ka mas maganda yun ng confidence. Alin na mas matibay yung ikaw ay sasabing dahil ko na nagagawa ko o dahil siya na may ginawa sa akin. Siya na may ginawa sa akin. Hallelujah. Palapakan nga natin ang Panginoon. Di ba yun na mas magandang confidence? Yung confidence ng iba na maawa sa akin ng Diyos. Alam mo, maawa sa akin ng Diyos. Bakit? Maawa, hindi na ako sa iba eh. Yung confidence na iba, yung confidence mo na maawa sa akin ng Diyos dahil ang Diyos ay puno ng biyaya at nagbibigay ng awa. At binibigay niya ang awa ng libre. Hindi ba mas magandang confidence yun? Yung, alam niyo mga kapatid, tutulungan ako ni Lord dahil matulungin naman ako eh. O yung, hindi ako pababayaan ni Lord dahil talagang siya ay mapagbiyayang Diyos. Merong iba kasi ang confidence nila dahil matulungin sila eh. Kaya sila tutulungan ng Diyos. Mga kapatid, ang confidence mo dapat nakabase doon sa biyaya ng Diyos. Na hindi ka pababayaan ng Diyos. May mag-aalaga sa akin pagtanda ko eh. Bakit? Ay ako nag-alaga nung matanda eh. Yun ang confidence ng iba. Pero mas maganda yung aalagaan ako ng Diyos. Kasi talagang gusto niya mag-alaga sa akin eh. Dahil ang Diyos ay mapagbiyaya eh. His grace is sufficient eh. Pagtanda ko eh. Hindi ba mas magandang confidence yun? Yung may future ang mga anak ko, sigurado ako, may future ang mga anak ko. Bakit? Ay madami akong investment eh. Ay marunong akong magtipid. Marunong akong mag-ipon. Marunong masinop ako. Marunong ako mag-manage ng pera. Ay di may future ang mga anak ko. O yung confidence mo na, ang future ko ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nag-uumapaw sa biyaya at hindi niya ako pababaya. Hindi ka magandang yun ng confidence. Minsan nauubos ang ating panahon, hindi naman masama. Doon sa pagbibuild mo ng confidence, doon sa presence sa iyong kakayanan. Samantalang sabi nila, ba't mo ubusin ang oras mo dyan? Napo-pressure ka dyan? Nagpapanik ka dyan? Dito ka, tumingin ka sa akin. I am full of abundance. Di ka? Di ka mas maganda yun? Mga kapatid, tiwala ka na makakamit mo ang isang bagay na gusto mo dahil posible at may paraan ka. Pero mas maganda yung magaganap kahit imposible dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Di ka mga kapatid. Kaya hindi ko sinasabing pangit yung ikaw ay maging maawain. Hindi po. Maganda yan. Good yan. Mag-alaga ng matanda. Good yan. Mag-ipon. Maging marunong mag-manage ng pera. Good yan. Good yan. May paraan ka. Good lahat yan mga kapatid. But those are good. But grace is not only better. It is best, mga kapatid. Amen? Those are good, but grace is best. Doon na tayo sa grace. Hindi ko sinasabi, wag na kayong mag-alaga ng matanda. Hindi. Wag na kayong mag-iipon, hindi ko sinabi. Pero kapatid, hindi yan ang confidence mo. Ang confidence mo ay ang biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa sapat at higit pa sa iyong pangangailangan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, ang tanong mo mga kapatid ay ito, sufficient ba talaga ang grace? At available ba talaga para tulungan tayo sa lahat ng sitwasyon? Abay, ang sagot ay obvious naman, di ba? Ang sagot ay yes. Yes. Pero madami sa church, kahit sa mga tao na nakakausap ko ngayon, na sinasabi, yes, ang Bible, ang grace na comes through at ang mga resources ng Panginoon na binibigay, si Kristo, ang Holy Spirit, ay talaga sufficient naman eh. Pero, ito lagi, may malaking pero. Capital letter pa. Naka-bold pa, naka-underline pa. Pero, sabi niya, pero kung hindi ka naghahanda, kung gusto mo talagang maalis sa trouble, kailangan may gawin ka pa rin eh. Kailangan ka mag-prepare, kailangan ka mag-take care, kailangan ka mag-work, kailangan ka mag-justify para ma-receive mo itong mga bagay na ito, etc., etc., etc. In short, sinasabi nila, kailangan mong to deserve eh. Para matanggap mo ang grace, kailangan mong to deserve. You need to do something to deserve. You need to prepare something to deserve. You need to change something to deserve. To deserve. To deserve. To deserve. Ano ba ang grace? Receiving something from God which we do not deserve. If you deserve it, this is no longer grace. Grace is what we deserve from God. We receive from God things that we do not
deserve. Kaya huwag mo sasabihin, i-justify mo, pagpapalain ka lang. If you are deserving, pagpapalain ka lang kung nagawa mo ng mga ito, etc., etc. Hindi ko sinasabing masama mag-ipon, masama mag-prepare, masama mag-change ng attitude, masama ang mag-program at mag-plan ng financial. Hindi ko sinasabing masama. Those are good. But again, hindi yun ang assurance ng pagtanggap mo, mga kapatid. Ang assurance ay dahil ang Diyos ay talagang mapagbiyayang Diyos. At gusto niya talagang igawad yung biyaya niya sa iyo. Dapat doon tayo nakatingin sa katangian ng Diyos. Hindi doon sa ating mga nagawa. Amen, mga kapatid. Ano ba talaga ang sufficiency? Sufficiency ba ang grace? O may dagdag pa? Kasi pag may pero ka, sufficient ba talaga? Akala ko ba sufficient na? Bakit ganun pala? May dagdag pa pala. Kaya nga, pag reviewin natin ng konti, magsilang. Is the Lord Jesus Christ. Ano ba si Lord? In whom we are complete. In whom we have all things that pertains to life and godliness. And we have been made partakers of the divine nature and the possessor of His fullness. Insufficient ba si Kristo? Is the Holy Spirit, yan ha, who has filled us with all the strength in the inner man. And all the fullness of God ay nasa sa atin. So that we can do exceedingly abundantly above all that we can ask or think according to His resurrection power. Is still insufficient? No. It's the package. Yan ha. Package of the spiritual resources na tinanggap natin nung tayo naligtas, which enable us to do all things through the power of our Lord Jesus Christ, unable or still insufficient to give us victory in life? Siyempre hindi. So sinabi pa ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5, our sufficiency is from God. Ano sabi ni Pablo? Our sufficiency is from God. Ang kasapatan natin na nasa Diyos. Siya ba'y nagkamali? Nagsinungaling ba siya? No, mga kapatid. So, mga kapatid, according to Galatians chapter 5 verse 4, pag ang church daw at ang tao nila at ang mga member ng church ay no longer see the divine grace as the sufficient for all needs. Kapag ka hindi na nila nakikita na ang biyaya ng Diyos ay sapat at higit sa lahat ng pangangailangan nila, salvation, sanctification, etc., etc., all areas ng buhay. Kapag ka hindi na doon nakatingin ng tao, anong tawag sa kanya ni pangalan ni Pablo? You have fallen from grace. Nalaglag ka na sa biyaya. At anong tawag ni Pablo doon? You fools! Kayong mga hangal ang mga taong ganun, na hindi na doon nakatingin sa biyaya ng Diyos, doon nakakulang na ang biyaya ng Diyos. Hangal ang tingin sa ikaw ba'y nagpapanik pag kayo may pangangailangan? Hindi ka nakatingin doon sa biyaya ng Diyos. Huy, gising! Ikaw ay hangal. Bakit? You are falling from grace. Hindi ka doon nakatingin sa biyaya ng Diyos. Doon ka nakatingin sa saan ko kukunin ang sustenance o ang pagtugon doon sa aking pangangailangan. Kapag ka doon ka nakatingin, you have fallen from grace. Hindi tayo yun, mga kapatid. Hindi tayo yung church na yun. Because this church is a grace church, mga kapatid. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another, after another. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, para mas lalo nating maintindihan at magbago ang isip natin, ilalahad ko ngayon ito sa inyo. Mabilis lang ito, mga kapatid. Konti lang lamang ko kay Pastor Rodel sa preaching. Ilang minuto lang. Konti lang. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. And because of the surpassing greatness of revelation, ito sabi ni Pablo, because of the surpassing, simula na tayong mag-aral. I-expose natin itong 2 Corinthians 12 verse 7. And because of the surpassing greatness of revelation, sabi ni Pablo, dahil sa kanyang, nakoy talagang napakadakilang revelation sa akin. Abay, bakit ba? Nasabi ni Pablo, abay, 4 na beses si Pablo nagkaroon ng personal encounter with Jesus. Yung resurrected Jesus, personal encounter with the resurrected Christ. Anong ginawa sa kanya ni Kristo? Tinuruan siya ni Kristo. Nabasa natin yan sa Ephesians chapter 1, na yung gospel of grace came directly from Christ. Nakipag-usap sa kanya si Jesus, ibinigay sa kanya ang mga mensaheng ito. Nagkaroon ng revelation, sabi nga ni Pablo, hindi ko nga pwedeng sabihin sa inyo ang lahat. Abay, hindi pa pala lahat sinasabi sa atin ni Pablo.
Aba, talaga, pagka ikaw, Pastor Rodel, 4 na beses kang tinuruan ni Jesus, ay pag tumayo ka dito, ipalagay mo na may sasabi mo, I am the anointed Son of God. Pwede mo nang sabihin yun Aba, ikaw ba naman, nakausapin ni Jesus mismo? 4 na beses at turuan ka. Ay ba hindi kayo magiging mayabang ka? Anong tingin mo sa mga, sina Pastor Anthony, sina Pastor James? Wala yan, makikinig lang yan sa akin. Wala na yan mga yan. Yan mga yan, bukis lang yan, mga bukis. Pero ako, personal akong kinausap ng ni Jesus. Sa akin kayo makinig, diga, magmamataas ka na. Kasi meron kang personal na encounter with the Supreme God Himself who revealed to you great revelation na hindi kayang punuin sa isip at hindi kayang ilahad sa lahat, di ba? Kaya nga, balikan natin to. For this very reason, dahil sa dahil lang yun, to keep me from exalting myself. Yun na nga, para hindi ka maging mayabang, para hindi ka magmataas, para hindi mo itaas ang sarili mo, para hindi mo isunod ang sarili mo doon sa laylayan ni Jesus. Sabi mo, Jesus, ako yung period. Tapos kayo na. Para hindi mo itaas ang sarili mo doon. To keep you humble. Para maging humble ka pa rin. Maging kapantay ka pa rin namin. To keep you from boasting. Rising yourself greater than others. There was given me a thorn in the flesh. Bigyan ka ako ng tinik sa laman. Sino nagbigay? Hindi pa natin sinasabing ang Diyos ang nagbigay nito There was given me a thorn in the flesh. A messenger of Satan to buffet me. Hindi yung asawa ni Job ito Hindi yung asawa ni Job kasi yun, yung messenger of Satan talaga yung asawa ni Job sabihin ba naman kay Job na, sumpain mo ng Diyos na mamatay ka na? Ay, di kayo mensaheng galing sa kaaway. Hindi yun. To keep me from exalting myself concerning this thorn, I entreated the Lord 3 times. Ako'y nanalangin sa Diyos, nakiusap sa Kanya 3 beses, that it might depart from me, na alisin ito. And He said to me, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. Yan ang sagutan Diyos sa Kanya. Sabi ni Pablo, most gladly therefore I will rather boast about my weakness, that the power of Christ might dwell in me. Therefore, I am well content with weakness, with insult, with distress, with persecution, with difficulties for Christ. For when I am weak, then I am strong. Mga kapatid, kung tanong mga kapatid, is God's grace truly sufficient for salvation, for trial, for weakness, for everything we face? Nakita natin ang sagot doon sa verse 7 to 9. Sa problema ni Pablo, ano ang solusyon ni Lord? Sa problema ni Pablo, ano ang binigay na solusyon ni Lord? Ang binigay na solusyon ni Lord ay grace! Wala nang solusyon, Pablo. Grace lang. Sabi niya, sa verse 7 to 9, anong sabi doon? For my grace is sufficient. Lord, na tayo problema. May thorn in the flesh ako. Naglilingkod ako sa iyo. Dami kong kailangan gawin. Pero meron problema. May thorn in the flesh ako. Ano sagot ni Lord? My grace is sufficient for you. Ang solusyon, grace. Sapat ang grace. Kapatid, may problema ka? Ang solusyon, grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sabi, tingnan nyo mga kapatid nyo, katabi nyo may problema ba siya? Sabi nyo sa kanya, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ng Diyos. It's like saying na, my blood, which I poured for you, is sufficient for you. Kasi grace din. Yun yung sinasabi niya, may problema ka, Lord, paano to? Cancer, level 7. Ang dami ang taas. Cancer, ano bang cancer? Hanggang ano lang yata, no? Hanggang 4 lang, times level 7 pa. Ang sabi ni Lord, my blood is sufficient for you. Kasi ano yung binili ng blood? Lahat yun Buhay na walang hanggan, yun ang una. Kapatawaran sa kasalanan, paglilinis sa iyo, kagalingan sa iyong katawan, provision sa pangangailangan mo, ano pa binili ng balat ng dugo, kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa pagkakabihag ni Satanas, kalayaan sa sumpa ng kaaway, kalayaan sa mangkukulam. Kung kinakulam ka, yung blood na yung sufficient din. Kung may sinabi sa iyong masama, sinumpaan ka ng warlock o wizard o kunuman, yun ang papalay sa yung dugo na Jesus. Kaya His grace is sufficient for you. When He said His grace is sufficient for you, it's like saying
my blood is sufficient for you. It's like saying, my finished work is enough for you. Amen, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. At pag sinabing, my finished work is sufficient for you, my death, sabi niyo yun, my death and my resurrection is sufficient for you. Wala nang lalampas pa dun. The death and resurrection of Jesus. Kaya when He say, my grace is sufficient for you, dala-dala lahat yun. His blood, His finished work, His death on the cross, His resurrection, He became poor so that we might become rich. By His wounds, we are healed. Lahat kasama yun sa grace, because grace is the personification of our Lord Jesus Christ. So, is all grace sufficient? Is grace sufficient? Is grace sufficient for salvation? Ito nire-review lang natin, mga kapatid. Kasi minsan, sa dami ng narinig na teaching about parenting, about being a children, about service, about schooling, ay nakalimutan yung basic, yung salvation. Kaya pag tinanong mo, ikaw ba'y ligtas pa? Ay, hindi ko alam eh. Sa dami kong nagawang sa church eh, ako'y nagkulang kahapon eh. Ewan ko ba, nakalimutan na yung basic. Is grace sufficient for your salvation? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace, you have been saved through faith. Mga kapatid, by grace, I have been saved through faith. Nanampalataya ako kay Jesus, naligtas ako. Tapos! Biyaya yun ni Lord eh. And this is not your own doing. Inulit pa, hindi mo gawa ito eh. Inulit pa, it is a gift of God. Inulit pa, it's not a result of your works, so that no one may boast. Diba, mga kapatid? Tagalogin nga natin to. Ang kaligtasan ay tinanggap mo dahil nanampalataya ka. Ito ay hindi dahil ikaw ay may ginawa. Ito ay regalo, biyaya ng Diyos. Hindi ito resulta ng iyong mga nagawa para hindi ka magpuri. Amen. So itong pinakapatuwid na kaligtasan ay 100% dahil sa biyaya. So sapat ang biyaya sa kaligtasan? Sapat. Titus 2 verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Ito ay nagdala ng kaligtasan. Napakalinaw mga kapatid. Grace mismo ang nagdala ng kaligtasan. Hindi kautusan, hindi tradisyon, hindi ano paman. Kaya grace is sufficient for salvation. And if grace is sufficient for salvation, and salvation is the biggest problem of all mankind, and it is by grace, ay sapat na. Pwede ba natin sabihin sapat din sa lahat? Di ba mga kapatid? Yes, of course. Pero merong ayaw maniwala eh. Merong ayaw maniwala, abay hindi. Kailangan mong mamuhay ng may kabanalan. Kailangan mong talagang perfect din ang buhay mo. Kasi yung grace na bigay sa iyong kaligtasan, mawawala yan. Kapag ikaw ay hindi maayos ang buhay. Sinasabi ko ba magkasala kayo? Sinasabi ko lang kapatid, kahit doon sa pamumuhay mo, kailangan mo ng biyaya. Even in your sanctification. Hindi ako ikaw magsasanctify sa sarili ko. Papabanalin ko sarili ko. Mga kapatid, kahit sa pagbabanal mo sarili mo, kailangan mo ng biyaya. Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you. Ayan. For you are not under the law, but under grace. Bakit wala nang kapangyarihan sa iyong kasalanan? Kasi hindi ka na under the law. Kasi under grace ka na. Anong ibig sabihin ng under grace? Hindi ka na sinusukat ayon sa iyong mga gawa sa pagsunod sa kautusan. Kundi, ikaw ngayon tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa si Kristo ang sumunod ng kautusan para sa iyo. Amen. Yun ang grace, sanctification. Titus chapter 2 verse 11. Sino ang nagtuturo turo kayo ng turo ng grace. Kaya ang mga tao ngayon ay hindi na mabuhay ng may kabanalan. Ayaw na mag-tithes. Ayaw na umattend ng midweek prayer, Ayaw na humayo at mag-evangelize doon sa mga squatter. Hindi totoo yun, ha? Kaya turo kasi ka ng turo ng grace. Pero ano sabi ng Panginoon,
ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Ayun. Kaya ikaw nagpunta sa beer house dahil nakarinig ng grace, mabiyaya daw ang Diyos. Hindi, mga kapatid. Kaya siya hindi napunta doon ay because yung grace mismo nagtuturo sa kanya. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Paano ba yung grace nakapagtuturo sa atin na mabuhay ng matuwid? Mga kapatid, by grace, God gave us His Holy Spirit that enable us to do things, to desire things according to the will of God. Huwag mo sasabihin, ikaw yun. Hindi ikaw yun. Grace pa rin ni Lord yun. Kapangyarihan pa rin niya ang kumilo sa'yo, nagbigay sa'yo ng kagustuhan, ng kalakasan, upang ikaw ay sumunod sa Diyos, upang ikaw ay mamuhay ng may katuwiran. Amen, mga kapatid. Sabi mo, meron ako self-control? Ay, tingnan mo muna, sinabigyan ng self-control. Hindi kayo fruit of the Holy Spirit. Grace pa rin ng Panginoon yun. Kaya never, ay, si Pastor Jess Cabay, hindi ko na nakita nagiinom yan eh. Ay, nung araw ay pagsagaling niya mag-inom. Ay, hindi na nakakit dun sa mga beer house yan. Ay, paano makakakyat? hindi na napunta yan. Ay, siguro yung magaling na yung asawa niya yung matapang. Ay, siguro dahil wala kang pera yan. Lahat yung totoo. Pero hindi yun eh. Dahil siguro ang asawa niya mabait, binago ko yung matapang. Totoo yun eh. Pero hindi doon ang kapatid eh. Yun dahil sa biyaya ng Diyos eh. Tingnan niyo mga sarili niyo, nagbago kayo, di ba? Huwag niyo sabihin kayo, binago niyo sarili niyo, binago kayo ng Diyos. Biyaya yan ng Diyos eh. Biyaya yan Diyos, Pastor Dale, di ba? Absolutely. 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 Mga kapatid, kung hindi pa kayo nagbabago, Lord, salamat po sa biyaya mo. Dahil magbabago ka, biyaya ng Diyos yan. Hindi mo nalang mamamalaya, nagbago ka na. Hindi mo mamamalaya, yung dati mong hilig, hindi mo nahilig. Oh, yung dati mong hindi kinatatakot ang gawin, ngayon takot na takot ka ng mangyari gawin. Kasi nga, biyaya ng Diyos lahat yun. Kaya mga kapatid, yung ating pagkakaligtas, biyaya ng Diyos, yung paglakad natin ng tuwid ay biyaya pa rin ng Diyos. Iginagabay niya tayo, hinahatid niya tayo, tinutulungan niya tayo. Kaya huwag mo pagmamalaki. Huwag mo pagmamalaki, ako'y niligtas ni Lord, at ako ngayon nakasusunod sa Kanya, ay ako'y sigurado ang aking kaligtasan. No, sigurado ang kaligtasan because of the grace of God. From start to finish. From ikaw ay inalis sa putik hanggang dalhin ka sa langit. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. Amen. So grace is sufficient even for sanctification. Grace is sufficient for service. Sabi ba, ay hindi ka naglilingkod sa Diyos. Siya, parang baliwala ang iyong pagiging Kristiyano. Dapat naglilingkod ka. Ito kapatid, ang Kristiyano ay talagang naglilingkod. Eh kasi servant of God tayo lahat eh. Lahat ng Kristiyano naglilingkod. Pero kapag hindi ka ba nakapaglingkod, eh ikaw ba hindi ligtas? At sasabihin mo, nakakapaglingkod ka, ay dapat lang na talaga ako'y fit na Kristiyano talaga. Ang justified na anak ng Diyos kasi ako'y naglilingkod, kapatid. Kaya ka pa rin nakapaglilingkod sa Diyos, biyaya pa rin ng Panginoon. Tingnan natin ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. I labored more abundantly. Period. Period ba, Pastor Rodel? Hindi. And yet not I, but the grace of God. Binato agad ni Pablo eh. Ako'y nagtatrabaho ng madaming gawa. Ay, cheater. Hindi ako si Lord, the grace of God, ang nagpapalingkod sa akin. Kaya tayo lahat na naglilingkod. Ay mga kapatid, kahit wala kayo sa church, hindi kayo natayo sa pulpito, hindi kayo nag-aaser, hindi kayo naglilinis, hindi kayo nagpapakain, hindi kayo nabati, hindi kayo, ano na kayo, wala na kayo. Hindi kayo lahat eh. Ay ano na nga, hindi kayo. Ay kung hindi kayo yun, mga kapatid, alam ko kayo naglilingkod pa rin sa Panginoon. Sa inyong buhay, sa inyong bahay, pag nangangal kayo sa inyong mga anak, sa inyong kapitbahay, nagbibigay kayo ng magandang testimony, naglilingkod pa rin kayo sa Panginoon eh. Frontliner pa rin tayo eh. Nagre-resist kayo na tanggapin yung mga masasamang balita tungkol sa atin, nagpe-pray kayo na nire-reject yung mga anomalies at mga katiwalian sa gobyerno, nagpe-pray kayo mag-isa, nagpe-pray yung church. Yun eh, you are doing a service for the kingdom of God. Iba-iba nga lang tayo ng pwestong inuupuan. Iba-iba nga lang tayo ng parte ng katawan na
kabahagi tayo, pero lahat tayo ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang lahat ng paglilingkod natin, kapatid, hindi natin nagagawa yun sa sarili natin, kundi sa biyaya ng Diyos. Yung pumunta ka sa church yung mo, ate, kapatid, yung pumunta ka dito, at makita ka namin, dati sa service. Bakit? Abay, kahit mag-preach, pastor, ng kayo lang, tatlo lang ang pagpipreachan dito, pastor Antonio, tayo tatlo lang nagpipreachan. Si Pastor Antonio, si Pastor Rodel, kami tatlo, kahirap kaya noon. Pagkatapos kumanta ng mga awit, uuwi na at may gagawin pa. Ay, kahirap noon. Ay, yung kayo na andito mga kapatid, na tayo sama-sama nagpupuri. Pag tayo nagpuri, sumamba sama-sama mga kapatid, yung inyong panalangin, nakararating sa langit. Mga kapatid, yung inyong pagpupuri sa Diyos, kasamang sama-sama tayong umaawit at nagpupuri. Tulad ng mga anghel, sama-sama sila nagpupuri. Sama-sama umaawit, ganun din tayo mga kapatid. At yung ikay makita ng katabi mo, andito pala si sister, hindi na bakante ang upuan. Magpapalakas ng loob yun. May kapatid ako, may kasama ako sa panalangin, may kasama akong nakikiramay sa akin, may mautangan ako mamaya. Huwag naman ganyan, kapatid. Grace is sufficient for you. Yun ang sinasabi ko. Iba kasi tinitingnan may utangan ako mamaya. Grace is sufficient for you. Pag may nangihirap sa'yo, sister, meron ka ba dyan? Grace is sufficient for you. Yan ang sagot agad. Alam mo, sister, grace is sufficient for you. Hindi na. Alam niyo, maganda nga yun, ano? Subukan kaya natin yun, no? Pwede. Grace is sufficient for you. Grace is sufficient, kaya nga doon, hindi lamang po grace para sa spiritual, grace is everyday. Grace is everyday. Romans chapter 5 verse 17. Those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness. Parang grace to, pastor. Yung gift of righteousness, saka abundance of grace, parang lang yung grace yun. Will reign in life through the one of Jesus Christ. Mag-ahari ka sa buhay. Hindi naman sinasabi pag naghari kay, hari ka na nga. Hari ng bahay, hari ng trabaho. Buhay hari, para kang hari Hindi yun ibig sabihin ng hari. Ibig sabihin, hindi ka dinidefeat ng mga mundo. Hindi ka alipin, hindi ka sinisipa-sipa ng mundo. Hindi ko anong gusto mangyari ng mundo, nangyayari na sa'yo. Hindi yun ang ibig sabihin ng ikaw ay, ang reigning in life ay mga kapatid, dahil ang Diyos ang may-ari ng buhay mo at ang Diyos ang hari mo, hindi kahit kailanman hindi ka magagapi ng anumang kaharian. Amen, mga kapatid. You reign in life. It enable us to reign in life through Christ. Ang kahirapan ba'y paraan ng kaaway? Yes! Ang sakit at karamdaman ba'y paraan ng kaaway? Yes! Pero dahil you're reigning in life, malalampasan mo yung mga yan kasi nagtagumpay ka na, pinagharian mo na yung buhay na yan, mga kapatid. Amen? Kaya, in short, is grace sufficient for all? Yes! Can you answer to me boldly, yung talagang with confidence? Sapat ba ang biyaya ng Diyos? Kapatid, sagot naman. Sapat ba ang biyaya ng Diyos sa'yo? Yes! Para makita ng lahat at makita ng spiritual world, makita ng mga demonyo, makita ng mga anumang masamang espiritu, sapat ang biyaya ng Diyos sa akin. Sapat ang biyaya ng Diyos sa akin. Ano ngayon ang magiging resulta sa atin bilang mananampalataya na naniniwala sa sapat na biyaya ng Diyos? Tulad din ni Pablo, ganito. Kasi gusto ng Panginoon, God wants His children humble. Yun ang purpose ng thorn kay Pablo. God wants His children humble. Meron ako narinig ang turo, gusto ba ng Diyos na pagaling ka sa sakit? Ay, hindi. Tamo si Pablo, hindi pinagaling sa sakit. Unang-una, paano mo nalaman sakit yan? Pangalawa, si Pablo ay may great revelation. Ikaw ba'y may great revelation? Wala naman, ano pagmamalaki mo? Ayan ay specific kay Pablo. Kasi si Pablo ay merong great revelation. Ikaw naman wala. Wala ka pa ang kahit isang revelation. Kaya hindi ikaw mo sasabihin, tamo si Pablo, hindi pinagaling sa sakit. Ako hindi rin pagagaling sa sakit. Yun ang kanilang justification ng hindi kagaling sa sakit. Kapatid, specific ito kay Pablo, hindi ito para sa'yo. Pangalawa, hindi mo alam kung ito sakit niya. Pag-aralan natin, Paul explains why the thorn wasn't taken away. In-explain niya kung bakit hindi inalis. To keep me from exalting myself. Because, alam na natin, I have such a very privileged and common experience. And because of this
surpassing greatness, yung sa Revelation sa verse 7. Po, yun po, alam natin, ulit ko ulit, 4 times I have personal visit from the living, resurrected, glorified Jesus to keep me from being exalted in my mind. From such an experience, there was given me. Who gave? Sino bigay? There was given me. Sabi ng iba ang Diyos. Sabi ng iba si Satanas. Tingnan natin. Ano ang binigay? Thorn in the flesh. Ano yung thorn in the flesh? Messenger of Satan. Ang Diyos ba ay magbibigay ng messenger of Satan sa'yo? Hindi, sapagkat ang lahat ng mabubuti ay nanggagaling sa Diyos. Masama ba si messenger of Satan? Of course. Ang Diyos may pagmumula ng masama. The good God, no bad will come from a good God. So, kanino nanggaling ito? Kaya hindi sinabi ni Pablo, God. Kung sa Diyos ito nanggaling, di sana sinabi na niya, God gave me. Hindi, there was given me. Kung paanong si Job ay binigyan ng sakit at ng kung naman masamang pangyayari sa buhay niya, hindi naman galing sa Diyos, galing kay Satanas. In the same way, thorn in the flesh was given me. So it came from Satan. Ano ngayon na nangyari? It resulted, hindi ngayon makapagsalita si Pablo ng kayabangan na siya ay appointed son of God. Kung merong ibang tao na pwede mo sabihin na talagang appointed son of God, ay si Pablo na. Pero hindi niya sinabi yun. At ang nagsabi nun na isang taga Davao. Hindi ka mga kapatid. Nasaan ako? Ano kaya yun? Pag tingnan natin, ano kaya yung thorn in the flesh? Pwedeng ito ay disease, pwedeng ito ay affliction. Ano yung magpe-prevent sa'yo na maging mayabang? Pwedeng kay duling. Ay, duling! Ay, kaya bang yabang? Ay, duling naman! Mga kapatid, ako ay 4 na beses kinausap ng Diyos. Maniniwala ka ganit, duling naman. parang hindi ka paniniwala eh. Ay, ano mga kapatid? Dalawa lang yun sa totoo kasi 4 dahil duling. Hindi nga kapatid, kung may affliction ka, ikaw ay magiging humble. Baka mamaya pilantod. Akala ko ba 4 na beses na kinausap ng Diyos nagpapagaling tapos pilantod. Talikod yung isang paa. Koma o kaya punong-puno ng galis. Pero hindi natin alam kasi hindi sinabi. Ano pa? Pwede rin may tormenting spirit. Pero yung tormenting spirit, hindi naman magpapahambol sa iyo yun Lalong magiging bold ka dun Okay, ito, pwedeng maging weakness in character flaw. Ano sabi ng weakness? Baka ito yung mainitin ng ulo. Sasabihin niya, ako 4 na beses kinausap ni Lord, ba't ang init-init ng ulo mo? Posible. Kasi lagi sinasabi ni Pablo, I am the worst of all the apostles. Abay, si Pablo may inaway Si John Mark, di ba, Pastor? Sabunutan yata sila noon Iniwan niya si Mark, Barnabas pala, pinaiwan niya, iwanan yun. Hindi naman magaling na kasama sa ministry. Si John Mark nga, si John Mark. Si John Mark nga pinaiwan. Pero mainit din talaga ulo. Siguro naging mainit din ang ulo niya. So, isang weakness yun, isang deficiency. Pwede din, alsin mo na yung pagiging mainiting ulo ko, alsin mo na yung pagiging pabigla-bigla ko. Pero hindi To keep him humble. Magiging humble kayo pag may weakness ka, pag may ano ka, lalo na ito, kung meron kang consistent na failure, from time to time, nagkakasala ka. Hindi ka magiging mayabang. Dahil alam mo, nagkakasala ka pa. Dahil alam mo, nagpe-fail ka. Alam mo, minsan nagkakamali ka. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans, chapter 7 yata yun, sabi niya, I would like to do things, but I cannot do. The things that I do not like to do, I do. Now I know, it is not me who do it, but the sin who lives in me. So madalit salita, si Pablo, paminsan-minsan, nagkakasala pa. Pero ang sabi niya, Lord, alisin mo ito. Alisin mo itong failure kong ito, alisin mo itong kahinaan ko ito. Pero sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Kaya si Pablo hindi makapagyabang. Kasi Pablo hindi makapagmataas. Kasi posibleng, yung kanyang thorn in the flesh, ay posibleng facial o physical defects, posibleng character flaw, o posibleng from time to time, nagpe-fail pa rin si Pablo. Di ba mga kapatid, minsan ganoon din tayo?
And it will keep us humble. Hindi tayo mag-judge sa kanya, kapatid na yan Ay, kapatid din, nakikita ko yung sigarilyo, pati na sigarilyo. Atin na bang nag-church yan? Huwag na pati na nag-church yan. Huwag nang ano yan. Hindi tayo nagiging mayabang. Hindi tayo nagiging mapagmataas. Sapagkat alam natin, there is also a problem with ourselves. Ako'y katulad yung kapatid, kayong kapatid ay katulad ko. Sa harap ng Diyos, tayo pare-parehas na matuwid. Hindi na niya tayo ginajudge according to our performance. Tayo ginajudge according to our spiritual condition. Ano yung spiritual condition? Sa kanyang mga mata tayo matuwid. Pero kapag tayo mag-isa'y nagtinginan, nagbukasan, nag-amuyan, ay lahat may putok. Di ba? Lahat. Iba-iba lang ang klase ng putok. Merong amoy bawang, amoy sibuyas, amoy kari, amoy chiko, amoy pinipig. Ako yun amoy pinipig ang putok ko. Na 3 buwan nang naiwan sa basang. So yun baka maaring yun. Pero hindi ko sinasabing yun. Kasi hindi naman talaga sinabi ni Pablo. Pero pwede tayo magpalagay lamang. Anong result yun? Nagpa-humble kay Lord. Nagpa-humble kay Pablo. Ano pa, mga kapatid? Huwag tayong, anong point natin doon? Gusto ng Panginoon na tayo lang maging humble. Kaya, sasabihin natin, kaya mahirap yan kasi kulang yan sa sipag. Kulang yan sa, dapat yan ay matyaga. Yan ay dapat ay may talino. Kaya yan mahirap. Kulang ka sa sipag. Kaya gawin, hindi umasenso. Kulang ka sa talino. Sasabihin ko sa inyo kapatid, sino ang pinakamatyaga at pinakamatalino? Ang pinakamatyaga muna. Ang pinakamatyaga kapatid na nakita ko ay yung nagtitinda ng papag. Wala nang tsatsaga pa doon. Bit-bit mo ang isang papag. Maghapon ka naglalakad sa karsada. Buti ba kung makabenta ka ng 10? Paano ka makakabenta ng 10? Iisang dala mo. Isipin nyo kapatid, minsan nga uuwi yun. Hindi nakabenta. Ako naman pag nakakakita ka na, ako napapaiyak nakakaawa kapatid. Tapos may makakarinig ka ng mga balitang pinapala ang pera. Talaga. Tapos yung nagbebenta ng papag, inabot pa ng baha. Nasira pa yung papag. Nakakaawa mga kapatid. Wala nang tsatsaga pa doon. Kaya kailangan mo ng tsaga, yes. Kailangan mo ng sipag, yes. Pero kailangan mo ng biyaya. Kasi hindi pwede ang kapital mo, sipag, tsaga lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Sasabihin mo, kailangan mo ng talino, kapatid. Ay yung teacher sa UP, cum laude nung gumraduate. Ay hanggang ngayon, teacher pa rin sa UP, magkano lang, teacher pa rin sa BSU, cum laude nung gumraduate. Ay mas malaki pa, yumaman pa yung hindi nakagraduate, pero kontraktor ng DPWH. Ay pagkakaya man, hindi nakagraduate. Hindi nagagawa ng assignment, hindi na nga tinapos ang pag-aaral. Isip pang mas may, kaya mo sabi sa akin, talino. Mas marami ditong matalino. Marami din hindi matalino. Kaya kapatid, hindi, yun biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang sa ating kakayanan. Nasa grace. Kaya nga, pagka tatanungin, bakit ka matagumpay? Sino ang tuturo mo? Biyaya ng Diyos. Bakit ka ganyan ang buhay? Sino tuturo mo? Biyaya ng Diyos. Paano ka nakaahon sa hirap? Sino tuturo mo? Biyaya ng Diyos. O ngayon mo'y paliwanag. Anong naging step mo? Nag-aral ka. Yun ang step. Pero yun lahat biyaya ng Diyos. Kasi kung walang biyaya ng Diyos, hindi ka makapag-aaral. Kung walang nagpa-aaral sa'yo, hindi ka makapag-aaral. Kung hindi ka natanggap sa school, hindi ka makapag-aaral. Kung na-aksidente ang ama mo na nagpapa-aaral sa'yo, hindi ka makapag-aaral. Kung nasunog ang bahay mo habang nag-aaral ka, pati yung computer mo na may thesis, dala-dala, hindi ka makakagraduate. Biyaya lahat ng Diyos yun. Kaya huwag mo sasabihin, dahil dito, paraan yun ng Diyos upang ipadala sa iyo ang pagpapala, ang kanyang biyaya. Lahat ang ituturo mo, ang tagumpay mo, nandun sa Diyos. Biyaya ng Diyos lahat yan Hallelujah. Kaya nga, God's grace is enough for every need. Sa verse 9, this is God's answer to His prayer. He said to me, my grace is sufficient for you. Kita nyo not by removing the pain, but by pointing to grace.
Anong grace ang binigay kay Pablo? Grace to endure. Malalampasan mo yung Pablo, magiging successful ka at makukomplete mo ang ministry mo. Hindi dahil sa duling ka. Kahit duling ka pala, malalampasan mo. Maraming makikinig sa'yo, maraming maliligtas, maiseserve mo yung ng good and faithfully yung aking mga salita. Kahit duling ka, o kahit meron kang character flaws, o kahit paminsan-minsan nagkakasala ka, because my grace is sufficient for you. Ako ang magsusustain sa iyo sa panahon na yan, sa lahat ng panahon na yan. Kaya my grace is sufficient for all your need. Number 3, it's God's perfect power in our weakness. Maganda ito mga kapatid. God's perfect His power in our weakness. Mas makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa mga kahinaan natin. Ito naman kapatid, huwag naman kayong nasaktan ha. Yung mga tatamaan, huwag naman kayong, ito yung illustration lang. Kung ikaw ay bobong-bobo, yung mga bobo, huwag naman kayong nasasaktan, ano. Kung patawad sa mga bobo, ha. Huwag naman kayong kung kayo bobong-bobo, at ikaw ay nag-pray, Lord, ipasa mo naman ako sa board exam. Tapos nakapasa ka, huwag mo naman ipagmamalaki sa sarili mo. Alam mo naman, bobong-bobo ka eh. Hindi ikaw yun. Si Lord yung nag-take ng exam para sa'yo. Alam mo ba yun? Kaya pagka kinakapasa, huwag laging sarili mo pagmamalaki mo. Si Lord yun. Ito din mga kapatid, huwag naman ito yung kasasama na loob ninyo ha. Hindi kayo pangit. Yung mga pangit, huwag patawad ha sa mga pangit. kung nakapag-asawa ka ng napakaganda, pangit ka, hindi ka naman bigla naging pogi eh. Mga kapatid, sa katunayan niya ay lalong lalabas yung pagkapangit mo eh. Pero, yung maganda, lalong gaganda. Yung asawa mo maganda, lalong gaganda. Yung iba, pangit na nga, nakapag-asawa ng maganda, ipagmamalaki pa dahil pogi siya. Hindi, pangit ka pa din. Lalo ka pang pumangit eh. Dahil ang ganda na napang-asawa mo eh. Wala, kapatid, ito ha, honestly, pasensya na ha, patawad po sa mga tinatamaan. Ibig ko lang, anong point ko doon mga kapatid? Huwag mo ipagmalaki. Sa kahinaan mo, lalong lalabas yung kagandahan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. God's power is perfected in weakness, not in my strength. People will know about my weakness. Maring utal-utal si Pablo. Maring mahina magsalita. Tinatawanan siya. Pero dahil sa kautalan niya, nakapagsalita pa rin siya ng malinaw na mensahe ng Diyos. People will know about my weakness, but in spite of my weakness, I was able to accomplish great things. Then they will know it is the power of God. Kayo din kapatid yun, people will know your weakness. Huwag niyong itago ang kahinaan ninyo. Ipagmalaki niyo ang kahinaan ninyo. But in spite ng kahinaan ninyo, naging matagumpay pa rin ang Diyos sa inyo. Naging matagumpay ang buhay mo. Na-attain mo yung pinagpe-pray mo kay Lord. Naging kagamit-gamit ka sa kaharian ng Diyos. Maraming naligtas pa rin para sa iyo. Ngayon, masasabi mo, hindi talaga ako ito. Ito talaga ay kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya we will not boast on our weakness. We will not boast on our strength. But rather, we will boast on our weakness para yung kapangyarihan lalo ng Diyos ang makitang buhay para sa akin. Amen mga kapatid. So, alam nyo mga kapatid, ako nagme-meditate no isang araw. Ang daming dumadating ng mga balita, yung mga kapatid na, etc. Kahit Kristiyano ka, ito masasabi ko sa inyo mga kapatid, ang pinakamahirap ay maging mahirap. Kristiyano ka na, pero napakahirap pa din maging mahirap. Yung magpapa-hospital ka pa lang, hindi ka makapagpa-hospital dahil kulang ka sa pera. Yung nasa hospital ka na, hindi ka pa mabigyan ng kwarto dahil wala kang kakilala sa hospital na government. Yung na-hospital ka, kung pupunta ka sa level 1 hospital o hindi tertiary hospital, may hospital nga, wala naman doktor. May doktor nga, hindi naman espesyalista. Alam niyo, feeling mo, wala kang magawa eh. You feel so helpless. You feel so hopeless, mga kapatid.
Pero ang grace, hindi mo alam kung paano gagalaw. Hindi mo alam kung paano gumagalaw ang biyaya ng Diyos eh. Yung bigla ka magkakaroon ng slot sa isang pulibok na ospital. Yung biglang mabibigyan ka ng mga espesyalistang doktor. Team pa, grupo pa ng espesyalistang doktor ang mapapabigay sa'yo. Yung malay mo, biglang may charitable group pa na babayad ng bill mo sa hospital. Yung biglang may hihipuin ng Diyos na tumulong sa'yo sa pagbabayad sa hospital. Sasagot ng bill mo. Yung baka hindi mo na kailangan dalhin sa ospital dahil gumaling ka na bago ka pa madala sa ospital. Biyaya lahat ng Diyos yun eh. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ba't di natuloy? Hindi nyo naman ako pinapalakpakan niya ang Panginoon eh. Sige, pag gusto nyo magpalakpak, palakpakan nyo ang Panginoon. Ay ba kasi hindi matuloy yung palakpak, papalakpak na. Hindi ka sa akin pumapalakpak. Pumalakpak ka lang. Ang Diyos na pinapalakpakan mo. Palakpakan ng Panginoon. Hindi ma-diagnose ng doktor kung ano sakit mo, wala na pala. Bakit hindi lumabas lahat ng resulta? Dapat ito. Dapat pag ito sakit mo, itong lalabas sa iyong mga blood chem, ito dapat ito. Ay hindi, puro normal. Paano ka natin sasabihin ko anong sakit ito? Eh baka mamaya magaling ka na. Pinagaling ka na pala. Biyaya ng Panginoon lahat yun. Yes, napakahirap ang maging mahirap. Pero kung makakalimutan kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Yung iba kasi nagtatanong, Lord, ako ba yung pinabayaan mo na? Talaga bang sapat ang biyaya mo? Ba't ako hanggang kay ganito? Yun ang problema sa ating mga kapatid. Nakakalimutan natin na God is faithful God. Kaya nga, salvation from start to finish. Never in between na mawawala ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa iyo. Tanong, Lord, ginawa mo ba kaming maging mahirap para kami umasa sa iyo? Sadya ba, Lord, ginawa mo ba kaming mga mahirap para umasa sa iyo? Pero hindi. By His word, He became poor so that we might become rich. Yun nga ang sabi niya, hindi ko naman gusto kayo maging hindi ko ginusto kayong maging mahirap. Ang mundo ang nag-cause ng inyong kahirapan. Sumpa ng kasalanan. Pero kayo naging mahirap para sa inyo. Pero ito ang totoo, kahit kayo'y mahirap, pwede kayong umasa sa akin at hindi kayo mapapahiya, hindi kayo mabibigo sa aking biyaya. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Sige, palakpakan mo kung gusto mo bumulak. Yun mga kapatid, na tayo lagi, Lord, ba't merong mayamang, merong mahirap, merong DPWH, merong traktor lang ng karpintero sa bahay. Araw pang bayad, minsan di pa nababayadan. At gayon, very unfair naman. Very unfair. Talagang unfair ang mundo. Pero mga kapatid, kahit unfair ang mundo, ang Diyos hindi unfair. Palakpakan natin. Anong ibig sabihin ng hindi unfair ang Diyos? Eh kung si Kristo nga tumanggap na lahat ng hirap, ano ang just doon? Tatanggap ka ng lahat ng sarap. Kasi yun ang fair. Yun ang fair. Unfair nga para sa kanya yung kasi magmahirap para sa iyo. Pero siya ay nahirapan para ikaw ang hindi maghirap. Amin mga kapatid. Ano mga supporting verses doon? God chose us, 1 Corinthians 1:27. God chose the weak things of the world to shame the strong. Kung ikaw ay weak things of the world, mga kapatid, dumanda ka na. Dumanda ka na. Gagamitin ka ni Lord para ipahiya ang mga malalakas. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Kanino kalakasan natin? Kay Lord. Kaya po mga kapatid, ito po tandaan natin. True Christian strength. Kapatid, pakita mo nga dyan. Yan. Huwag nyo kakalimutan yan. True Christian strength is not independence, but dependence on Christ. Ang tunay na kalakasan mo ay hindi mo nakakailangan ng Diyos dahil malakas ka na, kundi yung ikaw ay nakadepende sa Lord para sa iyong sustenance o kalakasan. Sabi ni Pablo sa verse 10, when I am weak, then I am strong. Sa tao kasi sabi ganito, ikaw ay naman ay anak ay malakas na, ikaw ay matatag na,
hindi mo na ako kailangan, siya layas na. Ikaw naman ay malakas na, hindi mo na kailangan ng tulong ko, siya alis na. Ikaw naman ay sapat na, malakas na, marunong ka na, siya independent ka na. Yun sa tao. Pero ang sa Diyos, ganito sinasabi ng Diyos, upang ikay maging malakas, anak, huwag kang bibitaw sa akin, manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin sapagkat ang kalakasan mo ay sa akin ang gagaling. And together, we can do all things. Yun ang sabi ni Lord. Together, we can do all things. Hallelujah. Kasi nga makikita natin, ano ang resulta nito mga kapatid? Bago pala doon, sometimes, tinatanong natin si Lord, Lord, anong kailangan kong gawin? Anong klaseng panalangin ang kailangan kong gawin? Anong klaseng penitensya ang kailangan kong gawin? Anong haba ng panalangin ang kailangan kong gawin para dinggin mo ang aking panalangin? Doon ka pa rin nakatingin sa kaya mong gawin. Nananalangin na nga lang, gagawin pa. Ang tinatanong pa rin, kung anong kailangan kong gawin sa aking pananalangin, kapatid? Ang sabi na, manalangin ka lang. Ako nang bahala kasi my grace is sufficient for you. Minsan napupunta tayo doon sa strength in the type of prayer, strength sa style ng pananalangin. Nakalimutan natin, panalangin lang. Kasi ang nagbibigay sa atin ng katugunan sa panalangin ay ang Diyos pa rin at ang kanyang biyaya. So, ano ngayon ang resulta nito mga kapatid? Knowing that we should rely on surpassing greatness of God's grace. Na tayo aasa lang doon sa biyaya. Ang sabi ng iba, magiging tamad ka! Tamad! Asa na lang sa biyaya, tamad! Asa na lang sa biyaya, mabubuhay ng baliw, nang wala nang patutsada dyan, kasalanan dito. Dahil asa na lang sa biyaya ng Diyos na pagpatawad, na magligtas. Asa na lang sa biyaya. Ganyan din ang sabi ng mga nakapakinig ng turo ni Pablo. Yan din ang accusation kay Pablo. Kaya pag yan ang narinig nyo, tama ang tinuturo. Alam sa kabila na ikaw ay maging tamad dahil sa grace ang mangyayari, ikaw ay magiging daring lalo, magiging bold ka, magiging lalo kang malakas ang loob na gumawa at sumunod sa Diyos sapagkat alam mo, there is nothing to be lost. Wala na mawawala. And there is something that will always support me for all my need, the sustaining grace of God. Lalo kang kaya mong lumaban ngayon at mabuhay at humarap sa mundo na may katapangan. Mag-serve na may kalakasan, mag-serve na may katapangan, na may kasibaga, sapagkat alam mo, andyan ang Diyos sa likod ko. Andito ang Diyos sa puso ko. Andito ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa aking katawan. Andito ang pangako ng Diyos. Ano ba? Ano ba ang kailangan ko? Kailangan mo ba maging malakas muna bago ka mag-serve sa Panginoon? Kailangan mo pang pag po banda-banda dyan, pag po ako'y pag po ako'y malakas-lakas na, tsaka po akong magseserve kay Lord. No, kapatid, sa iyong kahinaan, hayaan mo doon katagpuin ng Diyos upang lalo matakila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, si Jesus nga, ito yung example sa atin si Jesus Christ Himself. Alam niyo mga kapatid, sino yung ang Antichrist, ang Antikristo, hindi siya mare-recognize ng mundo. Ang Antichrist, ang tingin ng mundo, wow! Siya na yung sagot sa prayer namin. Siya na yung sagot sa pangangailangan namin kasi nasa kanya lahat. Malakas siya, makapangyarihan siya, mapogi siya, charming siya, magaling siya magsalita. Andyan na lahat, perfecto siya. At diyan niya, itataas niya sarili niya doon sa trono, sasabihin niya, I am God Kasi lahat ng idea ng mundo nasa kanya, ay i-claim na, amin yan. Kaya tatanggapin siya ng buong mundo. Even the churches will welcome Him. Lalo na yung churches by works, will welcome Him because yung lalaki yan, ang dami niyang works. Kaya we welcome Him. Nakakalimutan nila yung promise ni Jesus, si Jesus lang. Kaya we welcome, kaya marami madideceive because of Antichrist. Pero si Kristo, iba, opposite. Nung siya dumating sa mundong ito, ano siya? Ipinanganak sa sabsaban. Ipinanganak na hindi hari. Ipinanganak na sa pinakamababang lugar. Lumaking karpintero. Namatay sa isang pinakakarumal-dumal na klase ng kamatayan. Buti kung lethal injection. Yung mga para lang reserve sa mga mayayaman na makasalanan. O kaya yung ipapatapon ka lang sa Amerika. Pag yung makasalanan sa Pilipinas, madami kang nakurap.
itatapo ka sa Amerika. Yun ang kaparusahan sa mga kriminal. Napapatapo sa Amerika. Pero hindi si Jesus. Yung pinakamababang parusa, pinakamakarmaldumal na parusa tinanggap niya. The King of Kings, the Lord of Lords, pinako sa krus. At nung siya nakapako sa krus, pinakamahina siya. Wala eh. Wala man lang, hindi man lang nakatawag ng assistant. Painumin naman ako din. Hindi. I mean, ang nagbigay pa sa kanya sundalo at pinainom pa. Hindi man lang nakahingi ng masarap-sarap na sariwang tubig. Suka pa. Ang ipinainom eh. The worst, the lowest, the weakest. Sabi nga nung katabi niya sa krus kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus. At iligtas mo rin kami. Krus lang, hindi ka pa makababa. Anak ba ng Diyos yan? Pero hindi. Yung pinaka-weak position, and yet yung parang pinaka-weak na position yun, yung parang greatest power of God. Bakit ano yung greatest power of God? Ano? Victory over sin. Destruction of the kingdom of hell. Tearing the partition between God and man. Raising from the dead. Doon nakita ang kadakilaan, lalo ang kapangyarihan ng Diyos kaya nga hindi hinarangan ni Satanas Kaya nga hindi hinarangan ni Satanas, hindi niya, ano ba ma-accomplish nito? Victory na, panalo na, nakapako na sa krus Hindi niya alam yung palang pagkamatay niya, pagbangon niya sa patay, yung pala yung kanyang beginning of his end. Amen. Kaya hindi mo alam kung paano kikilos. Anak, kapatid, kuya, ate, hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos sa kanyang kamangha-manghang paraan. Huwag mong lilimitahan ang Diyos. Huwag mong tatawaran ang Diyos. Huwag mong sasabihin, pinabayaan mo na ako. Huwag mo nang kapatid. Umasa ka sa biyaya ng Diyos. Mamamanga ka na lang sa huli. Mamamanga ka na lang sa huli. At kung ikaw man dumaan kumbaga tinawag ka na ni Lord, sasabihin natin, namatay. Pero pagdating mo sa langit, kamangha-mangha pala ang pagkilos ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin lagi, pinabayaan ka na ng Diyos. Mamanga ka sa biyaya ng Diyos. Sa pinakamahina mong sitwasyon, doon madadakila ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Diyos. Kung marami kang pera, may konti kang bayarin. Baliwala sa iyo yun dahil marami kang pera, kaya baliwala sa iyo yung konting bayarin. Pero kung walang ka pera at may malaking bayarin, doon mo makikita lalo ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos. Amen mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. In summary mga kapatid, grace is not just a favor. It's an active power supplying what we cannot provide for ourselves. When we lack strength, His grace sustains. When you face trial, His grace enables. When you feel inadequate, His grace empowers. When you fall, His grace restores. When you are hopeless, His grace saves. In your situation, mga kapatid, His grace is sufficient. In short, mga kapatid, my grace is sufficient for you. Ano ibig sabihin nun? Means you will never face a situation where God's grace is not enough, mga kapatid. Kaya in declaration, mga kapatid, let us declare. So ikaw kapatid, sara mo mata mo. Kung meron ka ngayong mga kinakaharap na sitwasyon sa buhay, sabihin mo to Sumunod ka sa akin mga kapatid. Sige, sabihin mo, sa aking mga pangangailangan, kung ano man yun, sa aking sakit, sa aking karamdaman, isipin nyo kapatid, sabihin nyo specific yung word, sa aking ina na may sakit, sa aking bayarin sa ospital, sa aking mga problema sa school, sa aking mga problemang bayarin. Sa biyaya ni Jesus, ako ay aasa. Because Christ, your grace is more than enough. Your blood is sufficient. Your perfect sacrifice is sufficient. Your finished work on the cross is sufficient. Your death and resurrection is sufficient. Jesus, you are more than sufficient. Amen. 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 Our takeaway, mga kapatid, God's grace is sufficient. His power is perfected in our weakness. Anong role natin? Our role is not to resist weakness, but to embrace our weakness so that Christ's strength may rest on us. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, kami po'y patuloy na namamangha
sa napaka biyaya mong character, Lord God. Because you are truly, Lord God, the source of grace. You have abundant grace. You are the fullness of grace. You have the great grace po, Panginoon. Nag-uumapaw ang pagpapalam. You have the manifold of grace po, Panginoon. Sa lahat ng area ng buhay namin, there is a specific grace enough and sufficient to sustain, to answer po, Panginoon, to quench, Lord God, doon sa mga pangangailangan namin yun. Kaya po, Panginoon, kami po na naririto, Lord God, na may maraming dalahin, maraming problema, inilalatag namin ang problema namin sa iyo. Bagkus yung kabigatan sa aming loob, sa aming balikat, ay pinapalitan namin ng kagaanan ng pangako ng iyong biyaya. Yung nagpapabigat sa amin na daladalahan, ngayon pinalitan ng presensya mo na nagbubuhat naman sa amin upang kami itaas. Inilalapit mo kami sa iyong mga pangako. Inilalapit mo kami sa samyo ng iyong presensya upang patuloy kami po, Panginoon, tumingin sa iyo at hindi doon sa mga nakapalibot na suliranin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, we rebuke sickness sa mga kapatiran namin. We cut off curses sa mga kapatiran namin because Christ was cursed on the cross so that we will receive blessings. We rebuke untimely death. We reject untimely death because in Jesus' name, only the perfect God's timing will have power over our life. We reject and we rebuke poverty, kahirapan. Wala ka ng papel sa buhay namin. Sapagkat si Jesus naging mahirap upang kami maging mayaman. Makapangyarihan ang ginawa ni Jesus, sapat ang ginawa ni Jesus. By His wounds, we were healed. From the top of our head to the sole of our feet, there is healing and there is health. Because from the top of the head of Jesus, there is wound. Nagkaroon ng sugat ang ulo ni Jesus. Nagkaroon ng sugat ang talampakan ni Jesus. Puspos ng sugat ang kanyang buong katawan upang ngayon walang parte ng aming katawan ang maaring magkaroon ng sakit at karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Ano mga sumpa ng kaaway, masamang espiritu na umaaligid, wala kang papel sa buhay namin. You cannot touch a small portion of our life because our whole life was bought by the blood of Christ. Sufficient na ang dugo ni Jesus. Binili kami ng buong buo ng dugo ni Jesus. Even our careers, even our relationship, even our houses, our families, our cars, our work has been bought by the blood of Christ. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for this great revelation na binigay mo sa amin. Sa umagang ito po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay comfortable. Kami ay tanggal ang mga tanikala ng mga pagdududa at mga kababagan at katakutan sapagkat pwede pala kaming sa iyo lagi tumingin sapagkat ang iyong biyaya hindi lamang sapat, nag-uumapaw pa. Sa iyo ang papuri sa pangalan mo, Jesus. At ikaw, kapatid na naririto, kung hindi mo pakilala si Jesus, ang kanyang panawagan ay simple lamang. Walang paghihirap, wala kang kailangang gawin, kundi manampalataya. Narinig mo kanina pinangaral natin that we have been saved by His grace through faith. Faith ang nais niyang marinig mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagbibigkas sa bibig sa isang panalangin na pinananampalataya na naman ng iyong puso. Sumunod ka sa akin sa isang maiksing panalangin ng pananampalataya. Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan at mapapahamak sa impyerno nang wala ka. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pero salamat na lamang, ikaw na Diyos na mapagbiyaya ay naging tao na buhay ng walang kasalanan at namatay sa krus
upang magbayad ng aking lahat ng kasalanan. At nung nabuhay ka, nabuhay din ang bagong nilalang na kawangis mo sa katuwiran at kabanalan. Ako ngayon ay ligtas at mabubuhay ng walang hanggan. Salamat po, ang iyong dugo, ang kapatawaran ng aking lahat ng kasalanan. Salamat po na aking pangalan ay sinulat mo sa aklat ng buhay. At ngayon, pwede akong tumingin at umasa sa iyong nag-uumapaw na biyaya. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord, alam mo po at kilala kung sino ang taong yun. Kasama ng mga anghel na nagdiriwang sa kanyang kaligtasan, ganon din po, Panginoon, ang aming pagdiriwang. Kaya muli po, Panginoon, salamat po sa biyaya mo. Salamat po, kulang ang aming salita. Kulang ang aming mensahe. Even, Lord God, yung pagtayo ko dito po, Panginoon, ay kulang at hindi sapat. Pero salamat na lamang dahil yung kanilang narinig na kulang, makukumpleto sapagkat sapat ang iyong biyaya sa amin. Muli, sa iyo ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Dadako po tayo sa